Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayang sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tiwalik at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Julan Suarez sa kanyang programang Batikos, Gulpit de Gulat. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Live tayo ngayon sa programang Gulpit de Gulat sa Kakampi Online. Ito inyong kaibigan, ka-shoutout ka June Ansores. Shoutout sa mga kababayan natin, mga buhay na bayani, ang mga overseas Filipino workers natin. Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Ingat-ingat kayo mga kababayan. Kayo ang inaasahan ng ating bansang Pilipinas. Ay nako mga kababayan, ang init. Sabi nila kapag mainit daw magubad ka. E paano kung halimbawa kasing katawan mo itong si Chinoy, maguhubad ka pa kaya? Ako, wala na. Ayan na. Ano, pwede ka ba magubad, Chinoy? Bawal. Bawal daw. Senior na. Senior na raw siya. Over 8. Over 8, sabi ni Chinoy. Pakita mo nga yung mukha ni Chinoy para makita naman ng mga madlang people. Magandang report supportan natin. Kaya gusto ko Gulpit de Gulat Dahil magandang pasok na yung program. Puro may moral lesson. Puro gulpe. Oo, puro gulpe. Walang gulat. Wala siya kinakampi. Puro totoo sinasabi niya. Wala kinikilingan. Walang pinoproteksyonan. Kaya maganda. Dito sa gulpe. Oo. Ay nako mga kababayan, bago tayo tumalakay muna, magbabalita muna ako sa lungsod ng Maynila. Ano ba sa Maynila? Nako, sabi nga kapag aktibidades, number 1 ang Maynila. Pag-usapan natin, ano ba ang aktibidades bukas? Bukas may activities sa lungsod ng Maynila. Babasahin ko muna. Sana walang foul. Kasi may nagrereklamo. Bakit daw pag halimbawa merong subtitle? Hindi kasi maiiwasan yun kapag halimbawa online. Meron Tsaka hindi pwede ito hindi gaya ito ng dyaryo. Sa dyaryo may edit, dito sa online, sa radio. Nako, kung ano masabi mo yan. Kapag mali. Kapag tama. Anong natin kay Chinoy? Tama ba yan? Tama, basta ikaw pa. Ayan. Veterano ka na Ayan, siya sabi ko Alam niyo, malaki pala ko rito. Ayan, si Chinoy. Bueno, mga kababayan, bago tayo tumalakay sa mga isyong napapanahon, inaanyayahan ng lungsod ng Maynila. Sa pangunguna ng alkalde ng Maynila, si Mayora Hani Lacuna. Inaanyayahan ng mga residente ng Tondo na dumalo sa pinaganda at pinalakas na Kalinga sa Maynila. Inaanyayahan ni Manila Mayor Lacuna ang lahat ng Tondo residents na dumalo sa pinaganda at pinalakas na Kalinga sa Maynila na nag-aalok ngayon na mas malawak na serbisyo upang mas marami ang matulungan. Sinabi ni Lacuna na maliban sa medical consultation, ang mga residente na dadalo sa Kalinga ay makakatanggap din ng mga libreng gamot. Yun ang maganda rito sa lungsod, mga gamot libre. Tapos deworming, ayun yung mga aso nyo.
i-deworm nyo po yan. Para minsan po, ngayon may tag-init, ako, napipeste ang mga hayop. No? Dapat yan, yung mga bagong panganak na mga aso, tuta, dinideworm yan, no? Binabakunahan. Tapos, usong-uso rin yung rabies kapag yung tag-init. Kaya kailangan may saksak yan na rabies vaccination. Tapos, meron diyang civil registry services, tricycle or parking registration, identification card para sa mga person with disability at yung mga solo parents. Tapos, yung mga senior citizen, gaya nitong si Chinoy. Tapos, may clearing and flushing operation water, yung mga nagbubuga ng tubig, no? Gaya sa recto, nagbomba ng tubig yung mga bumbero dyan. Tapos, meron din electricity and building permit, inquiries, notary services, ayan, yung mga magpapanotaryo. May bayad kasi dyan kapag halimbawa private, 100 o 150. O doon sa Kalinga ng Maynila, walang bayad. Sa consular, wala. Oo. Palagi kami punta sa consular. One district niya, walang Pero bayad. dito, no? Pero ito Kalinga ng Maynila. Police clearance, job vacancies, at iba pa. Nakatakda ang Kalinga ay gaganapin sa Mayo 8, alas 8 ng umaga, dyan sa Kapulong Street, Tondo, Maynila, sa barangay 92 at 93. Sinabi ng alkalde na ang mga pangunahing departamento, kawanian at tanggapan ng karaniwan na pinupuntahan ng mga residente sa Manila City Hall ay kakatawanin sa forum ng mga opisyal na handang sumagot sa mga katanungan, concern, and suggestion. Kabilang din ang mga sasagot, ang mga sumusunod, ang NTPB, ang Manila Traffic Parking Bureau, Department of Public Services, Manila Department of Engineering and Public Works, Manila, at Manila Police District, Manila Barangay Bureau, Manila Civil Registry Office, City Legal Office, Manila at Manila Health Department at Manila Department of Social Welfare, Public Employment Service Office ng City of Manila, Manila OSCA, Manila Veterinary Inspection Board, and City Treasurer's Office ng Maynila. Mayroon ding booths, mga booth na sa labas ng venue na may kinatawan mula sa mga tanggapan, kawani at departamento para mag-entertain ng mga concern at request para sa assistance mula sa mga residente na may reservation para sa kanilang idudulog sa usapin dyan sa forum. Ang Kalinga ng Maynila ay regular na ginagawa upang dalhin ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa lungsod ng higit na malapit dyan po sa mga barangay. Yan po yung naging balita para sa araw po ngayon ng Martes dito sa programang Gulped de Gulat sa Kakampi Online. After watching kay Ma'am Pepe Pineda Nicodemus. Tapos nako, may isa pa, no? Ayoko makalimutan ito. Nag-level up na raw po ang lungsod ng Maynila pagdating sa ikangay pagtuturo diyan sa Universidad de Manila. Ito'y dahil sa tulong, no, ni Ambassador Francis Chua. Ako nagpapasalamat ang lungsod ng Maynila sa pangunguna ni Mayor Hani Lacuna na kung saan narito yung mga nilalaman ng mga balita, no? Nag-level up na ang Universidad de Manila, isa sa pamantasan na pinatatakbo ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Si Manila Mayor Hani Lacuna kasama sina UDM President Pelma Carlos Tria at ang UDM Regent and Honorary Consulate of the Republic of Peru na si Ambassador Francis Chua ay nanguna sa pagbubukas ng bagong technology wing sa nasabing pamantasan kung saan may bago ng high-tech facilities and equipment at unveiling rebulto ng embahador sa labi bilang pagbibigay karangalan sa kanyang generous contribution sa UDM University. Naroon din sa nasabing okasyon si Vice Mayor Yul Serbo, ang magibahay ni Ambassador Chua na si Ma'am Betty ang kanilang mga anak na si Dr. Rehan L. Tadeo, UDM's Director for Quality Assurance, Accreditation, Compliance, and Linkages, Emmanuel Chris Gatdula,
Director for Information and Communication Technology, at UDM Vice President for Controllership, Jeffrey Litan. Ayon kay Lacuna, ito ang bagong technology ay totoo sa kanyang pangalan dahil di lamang nagbibigay ng mga bagong computer si Chua, kundi ni-rehabilitate din niya ang 3 computer laboratories at 4 na lecture rooms na maging ang hiwalay na M-Comfort rooms para sa lalaki at babae. Ayon kay Lacuna, ang pagsasamoderno ng public school sa Maynila ang siyang top priorities ng pamahalaang lungsod. Matatandang kamakailan lang ay pinasinayaan ng alkalde ang 3 state-of-the-art school buildings, kabilang na ang Manila Science High School, Rosauro Almario Elementary School, at Dr. Alejandro Albert Elementary School. Lahat ng ito ay 10-story building, kumpleto sa modernong kapasidad o pasilidad, kagamitan, mayroong air-conditioned room, elevators, pati na rin gymnasium, auditorium, library, canteen, at mga tanggapan na layunin makapagbigay ng inspirasyon sa mag-aaral para sa lalong sumipag daw ang mga mag-aaral. Yan po yung balita no nakaraang ano po ito, kung di ako nagkakamali, nakaraang linggo to na Carlos, no? Nandun ang kakampi. Yan. Kinover niyo yung yung kaganapan diyan sa Universidad de Manila. Halos kompleto pati interview ha. Ay, ganyan sumasaludo tayo sa kakampi, no? Pero itong si Ambassador Francis Chua, isa sa tumutulong dito sa kakampi, no? Chinese community, Dahil ito malaking bagay po na ika nga ay kaisa. Mukhang narinig ko, mukhang magkakaroon ng programa rito si Amba. Totoo ba yan, Carlos? Tingnan natin. Tingnan. This time, kailangan tulungan. Oo, kasi nakaraan, nagtataka yung mga kasama ko mga reporter. Bakit daw, yung online meron. Kako yan, alam nyo sa totoo. Ngayon, may dagdag na tayo sa Justin Channel 31. Ibig sabihin, lumalawak na tayo. Ayan, malaking bagay talaga yung komunikasyon, no, napapalawak. Nabibigyan ng... Dahil kay Fe. Ayan. Si Fe magaling active sa mga activity. Kaya sinasaluduan natin. Yung aming station manager. Maganda na, masipag pa. At higit sa lahat, maganda. Ayan, si Ma'am Pepe. Alam mo, may good news ako. Ano good news This mo? time kasi may award ibibigay ang Philippine Army sa Kakampi Online. Malaking bagay yan. Philippine Army. Kasi baka akala nila ang kakampi, kakampi lang. Oo, Hindi malawak ang kakampi, ha? Alam mo, Oo. ginagawa natin para dumami ang kilalang mga Sige. tao sa Kakampi. Oo. Katulad Bureau of Immigration, kilalang na sa Kakampi, di ba? Pati PMP chip, kilalang program natin. NBI. Kaya pinapromote natin para lumawak kilalang Kakampi. Kaya dumami ang sumusuport sa ating mga government official. Yun ang maganda. Sabi nga... Wala tayo layunin kumita para tumulong sa ating sambayang Pilipino. Pag walang kita, bulag yun. Kaya niya sabi ko, with you, Golpe, talaga natin na ang report ni Golpe, maganda, malinaw pa. Walang kinikilingan. Open siya, wala siyang... Basta kung nasa neutral tayo lugar. Okay? Tama yun, no? Kasi po sa mga hindi nakakaalam, ang Kakampi Online, ang kauna-unahan dito sa Pilipinas. No, sa Pilipinas, mga kababayan, sa Pilipinas, bago nagsulputan yung mga online dito sa Pilipinas, una na ang Kakampi Online. Maraming gumagaya na. Kasi, dahil nakita na success ang Kakampi Online. Hindi, malaki ang network Kasi ito yung mga overseas Filipino workers. Yan, malaking bagay yan. Yung mga migrante. Migrante. Yung mga buhay na bayani. Ang trabaho ng Kakampi, tumulong sa mga kababayan natin na minsan, hindi sinuswerte, nagkakaroon ng problema sa ibang bansa. Ang maayuda tumutulong diyan ang Kakampi. Ang Kakampi po ang ibig sabihin, no, kapisanan ng mga kamag-anak na mga manggagawang migranting Pilipino. Ulitin ko po, migrante.
Baka akala po, bigla lamang sumulpot ng kakampi online. Dati, first time, di ba, nasa, late aspect, mga 15 years ago, ang nasa na first cup, hindi kilala kakampi. Ngayon, saludo na siya sa kakampi. Pwede mo sabihin Carlos, kung ano-ano yung mga network sa napapanood ng kakampi. Mostly, ibang-iba, di ba? Sige, banggitin mo. Yung Justin, ano ba yun? 31. Oo. Online. Kakampi online, kakampi live, ano pa? Tapos, Justin TV 31. Ano pa? marami napapanood Marami, po. lima daw eh. Oo, di ba? Kaya hindi, Ayun, radio. Mas maganda, no? I-post na lang para oo. makita ang ating mga viewer. Tapos every siguro time. YouTube ko na rin to, no? Isama Oo. natin sa YouTube. Para ito. makita iba. Kasi yung iba, RV, sabi, lagay mo sa YouTube itong natin. Itong ang online, no? Meron na raw pala eh. Oo. O ano ba pangalan sa YouTube? Nito itong ano natin? YouTube, Sige, Face- mami, bigay mo sa akin. Facebook, mayroon na rin. Para mabigyan natin ng ng mga mga advice, no? I-remind natin yung ating mga kababayan. Kasi baka akala po nila nasa raw po ng kakampi online. Hindi po, Hindi. nasa raw 1. Alam mo, na gusto kakampi sa nagtutulungan tayo. Oo, tsaka ito Walang siraan. Oo, meron po naninira mga siraulo no. Hindi ko nabanggit, alam mo na, ha? Kaya kailangan, parang brother and sister, bakit naninira ka? Pag asenso ni Pe, asenso din tayo. Ang kakampi, Mali. kakampi. Ayan. Ang kakampi, ginagaya pero hindi pwedeng pantayan. Kaya lang, Yan ina-under yan, naninira pa. Pero, walang tayo, di ba? hindi Sided maganda lang. yung naninira. Oo. No? Dapat nga po magtutulungan. Yan. Imbis na tumulong, Tumulong. yung Tulong pa rin. paninira. Gusto siya, bida. Bida-bida. Nagbibida-bidahan. Bida-bida. Hindi siya obra kay golpe. Sabi nga natin hindi uusad ang isang bangka kung walang nagsasagwan. Good lang. Oo, Hindi paninira, walang ang nagsasagwan dito si Mampe. Oo. Tama. Lahat kami bangka. Ay, nako mga kababayan. Alam mo, history lang ang kakampi. Almost 12 years na, 15 years na. History na yan. Uy, tsaka yearly mga kababayan May award. Maliban na lang. Nakita mo si Pe, ang dami award dito. Halos puno na opisina. Sa susunod nga, natin i-post. I-post, Baka akala po kasi na iba. Hindi, akala niya, ordinary lang si Pe, di ba? Kaya nga, minabuti kong mag-live ngayon eh. Oo nga. Akala yata yung kakampi, walang kakampi. Mag-research po kayo. No? Maganda po yun para Alam mo, malaman nyo ang katotohanan. Jun, malaking bagay ka. You are part of the Mayor of Manila. You will campaign to help the kakampi para makilala ang ating network. Alam mo, Congratulations. Dalawa yung damit ko pag nagkakaroon kami ng forum. Oo. Ang mainstream, yung DWAD, tsaka kakampi. Oo, pero kakampi, Pero mas number 1 supportahan sa natin. akin ang Kakampi. Ayun, sabi nga yung hindi mo natitikman sa iba, dito sa kakampi matitikman. Tama yung sinasabi ni ni Chinoy yearly maliban ng pandemic, yearly po pinipili ang mahuhusay, magagaling, Active. na mga nagko-contribute Tama. sa ating bansa, kagalingan sa sining, pelikula, teatro, broadcast. Saka kailangan si Pe marunong pakisama sa mga sino na contribution para aside from mga sponsor para active sila sa ating kakampi. Hindi marami. Marami, Una, meron tayong PhilHealth. Di ba? Kasama ang PhilHealth. Kasama ang SSS. Kasama yun, lahat na. Tapos may GSIS pa tayo. Lahat partner. government. Kaya, Ano pa meron? May pag-ibig. pag-ibig pa. Kaya kami rito, puno kami ng pag-ibig ni Chinoy. Saka MMDS sumusupport sa atin. Kita nyo naman.
Kaya, Army. Yung Army. yung Ah, PCGA, DILG. Philippine Coast Guard Oo. Auxiliary. Nakita mo yung DILG, pinost niya ang kakampi. Okay. So marami mga government official tumutulong sa atin. Hindi ba dati si Ambassador Sinyeres kaagapay natin? Sa Bureau of Labor yan. Oo, pass away na siya, Wala, di ba? pass away. Tapos ito, bigla lumutang si Ambassador Francis Chua. Oo. Yun ang Lalo sinasabi na, natin. basta tulong-tulong lang tayo, walang siraan. Tama yon. Tulong-tulong, walang siraan. Yan. At magkita-kita Kung tayo baka sa po sa... basketball team, tulungan. Sige. Yan si si Chinoy. Wow, bayan kong Pilipinas. Ang bilis ang oras. Ang oras natin, nagkukwentuhan lang kami ni Chinoy. Alas 2:25 agad. Kwentuhan pala. Ayan, pag-usapan natin itong nangyayari sa paligid-ligid ng ating bayan. Pero pag-usapan muna natin yung mainit. Ano ba nararamdaman mo ngayon, Chinoy? Medyo lilipas din yan. Sa June may ulan na. Kailan ba ulan? June daw. June daw. Si June nagpapaulan. Si June. Hindi. At least bumaba na. Dati umabot mga 52, 56, 50. Oo. Halos masunog-sunog ka. Ngayon nga bayan, sabi nga ay kung hindi lang mahalaga, no? Pero mahalaga sa akin ang pagpunta ko rito Oo, tama. alam niyo po, Para nakikita mo yung sincerity with pay. Oo. Kasi meron pag wala, hindi ka nakikita, no? Tama. Oo. Buti, Kasi minsan, nagkakataon kasi mga kabayan, ang init talagang hindi ko kinakaya. Hindi ko kakayanin. Unang-una, sabi nga, hindi naman tayo bumabata. Tayo'y papunta sa pagtanda. Pag tumanda ka, ayun, hindi ka na, baka gagapang ka na, lalo na sa init ng panahon. Alam mo, June, from over in the nationwide, halos ang government official, kilalang-kilala na ang kakampi. Last time, hindi kilala Oo. Iba kasi pang pang politika na. Ito ba yun? Babaeng migrante, may kakampi ka. Yan. Ito yung mga, mga naka-hook up, babaeng migrante, may kakampi ka. Tsaka Channel 31 online. Justin TV kakampi 2014. Tapos kakampi live, kakampi services, kakampi 2014. Dami Dami. Diyan po tayo, no? Yan tayo number 1. Pe. Magaling si Pe. Hindi, dapat talaga merong mahusay. Hindi yung papatay-patay. Kaya huwag mo ismulin ng babae. Kahit babae, utag ginagamit. Ibang klase. Award dito. Award yan. Hindi puro daldal. Hindi puro chat-chat. Hindi puro kwento. Kita mo sa babae sa Pilipinas, meron din babae presidente. Di ba? Susunod si Mampe, presidente na rin. Hindi, presidente naman nakakampiyan di ba? Kasi malaki siya natulong sa mga OFW. Yun. Tsaka hindi basta tulong, may public service po rito, mga kabayan, Oo nga. Mahirap na lang po magwento. Ang kwentuhan po dito, may kwenta. Hindi kami nagkukwento ng walang Kinakwenta kwenta. muna bago magtrabaho. Tayo walang kwenta, puro palabas. Dito puro, pag nagkwento, totoo, may kwenta. Hindi yung puro kwento, wala naman kwenta. Ay, nako mga kababayan. Okay, sige po bayan kong Pilipinas. Pwede ba natin pag-usapan? Pag-usapan muna natin ito. Itong tungkol sa pagsasamoderno ng mga jeepney. Ano sa palagay mo, Chinoy? Sa palagay ko, kasi marami mawawalang trabaho. Hinay-hinay muna. Marami mga jeepney driver walang makain ang kanilang pamilya. Okay. Posisyonan natin yan. Tsaka lagyan natin ang katwiran. No, tama yung sinabi mo tungkol sa mga tao, mga driver na ito yung pinagkukunan ng hanap buhay. Tama yun. Pero, kailangan nating sumulong. Sa moderno. Sa moderno. High-tech na tayo. Hindi ba? Kailangan sumulong ka.
Kaso may problema. Ang Anong problema? mahal ang sasakyan bibilihin natin. Tutuntungan din natin yan. Kawawa naman ating jeepney driver. Ilan taong babayaran yan? Ayan, sasagutin pa rin natin. Unang problema, sinasabi ni Chinoy, ito lang yung hanap buhay ng mga kababayan nating driver na para sa kanilang pamilya. Ako'y naniniwala naman, ang isang bagay, ang isang trabaho, kapag ikabubuhay ng pamilya mo, dapat ayusin mo. Di ba? Bakit? Una muna pag-usapan natin yung klase ng mga sasakyan na dapat palitan. Ang inyong lingkod, mga kababayan, mas gusto ko sumasakay ng jeep kaysa nagkokotse dahil wala naman akong kotse. Mas gusto ko mag-jeep kaysa magmotor. No? Kasi pag sumakay ka sa jeep, masang-masa dating mo. Saka natutulungan natin ang driver kumita. Tsaka nakakakita ka ng ikukwento mo't ibabalita Yan. kapag nakasakay ka sa jeep. Alam mo Jun, Masang-masa. Oo. delikado motor sinasabi ko lang. Oo. Minsan maingat yung kalaban mo, hindi maingat, banggagan. Hindi mo nakita marami Pero mga wala kang magagawa. mga motor aksidente. Wala kang magagawa, Chinoy eh. Dahil pasulong ang mundo eh, pasulong ang ekonomiya. Oo nga. Number one, sabi nga, dati, ang tinatawag na king of the road, ano? Ang jeep. Hindi. Kaya- Ang king of the road dati, kalesa. Kalesa, wala na. Mahal din nawala. ang kabayo ngayon. Naging jeep. Ngayon, ang king of Electric. the road ngayon, motorsiklo. Ganun eh, umiikot eh. Pero pabor ka ba mga electric bike? Oo naman. Okay, pero naman. problema, pag medyo akit ka sa tulay, delikado. Tirik yan. Conforme sa mga gagamitin mo. No? okay lang. Conforme. Pero kung sa modernization pag-usapan, okay din. Kaya lang, kailangan hinay-hinay. Kawawa mga jeepney driver ang babayaran. Okay, puntahan ko muna doon sa itong modernization ng jeepney. Yung sinasabi mo kanina, shoutout muna kay Josie De La Cruz na nanonood sa atin. Okay, thank Oy, you. makihalo kayo sa aming kinukomento ni Carlos ha. Ngayon, yung modernisasyon ng mga sasakyan dapat noon pa. Sabi nga, pag mahal mo ang iyong pinagkukunan ng hanap buhay, aalagaan mo. May mga jeep pong tumatakbo, no? May mga jeep na tumatakbo, pansinin mo ang gulong kalbo. Pansinin mo ang bubong, butas-butas, sira-sira. Pansinin mo yung flooring, butas-butas, sira-sira. Pansinin mo ang upuan, butas-butas, nakausli ang tornilyo at pako. Pansinin mo ang preno, bago huminto, 3 tapak. Hinuhugasan, nililinis, binabaldihan ba? Hindi. Hindi Ang iba, mas marami po ang salaula kaysa sa matinong driver at operator. May driver-operator, basta na lang sasakay. Basta na lang ikangay... May kita. Oo, basta kumita. Wala silang pakialam. Basta importante, ang kanilang sasakyan, nasasakyan. Tignan mo ang driver. Ang driver, maliwanag, may batas. Bawal manigarilyo sa mga loob na sasakyan. Ang driver, siya pang naninigarilyo. Tignan mo ang suot ng driver. Maliwanag din, may batas. Ang nagmamaneho, dapat Sapatos. nakasapatos, nakapantalon, naka-t-shirt. Ngayon, tignan mo si driver. Nakasando, pawis na pawis, Sinilas. naninigarilyo, Sando. nakatsinelas, bayang kong Pilipinas, pati kili-kili, namamantot. Yung ba yung gusto nating modernisasyon? Pagdating naman po sa sasakyan, bayang ko, ang isang ruta, nagiging 4 na ruta. Bakit, Chinoy? Cutting trip. Cutting trip. Bayang ko, ang pamasahe, 13. Dapat do sa isang ruta mo, 13 pesos o 20 pesos. So, malayo. Ngayon, sa mga pasaway na driver, naging yung isang ruta, naging 3, naging 4 na
ruta. Ayaw nila ng modernisasyon, pero ayaw nilang ayusin ang kanilang mga sasakyan at yung kustumbre sa pagmamaneho. Ano ba yung modernisasyon? Nasa operator kung kuripot yan, ayaw magpagawa. Iyon Diba? po ang dapat baguhin. Tayo hindi tayo against sa modernisasyon. Hindi rin tayo against doon sa mga taong ikangay talagang minamahal ang kanilang trabaho, ang kanilang hanap buhay sa pagmamaneho. Pero dapat baguhin din ang sistema. No, sir, ano ito? Paki naman po si J. Cultura. Thank you po. Ano ba si J. Cultura? Shout out natin si J. Cultura. Ngayon po, mga kababayan, ito yung pinag-uusapan namin, modernisasyon. Ang dami po mga organisasyon, sektoral na mga namamasada, at iba-iba po yung mga presidente. May asosyasyon ka na, mayroon ka pang federation. Napakalaki ng organisasyon, pero yung sistema nila sa pagmamaneho, sa paggamit ng kalsada, hindi po nila maiayos yung kanilang sistema. Hindi ba? Ayaw nyo ng modernisasyon, pero ayaw nyo rin ayusin ang inyong sistema kung paano nyo aayusin ang inyong pagmamaneho sa kalsada. Napakasimple, bayan ko, no? Inaayawan nyo po, banggitin natin, maraming asosasyon, maraming federation. Ang nagrereklamo, piston at manibela. Ano yung ayaw nila? Tama yung sinabi mo, Chinoy. Mahal ang isang unit ng kung tawagin nila, yung ibas. No, yung pinalaking jeep. Dahil ang sabi ng manibela at piston, nawawala raw yung tradisyon at kultura ng jeep. No? Nawawala yung yung formang bilang isang jeep na gawang Pilipinas. Banggitin natin ang Saraw, Francisco, Malagueña. Yan yung kultura ng Pilipinas pagdating sa mga sasakyang tumatakbo sa kalsada. Ngayon, ang sabi mo rin, mahal. Yun ang protesta ni Balbuena ng manibela. Mahal yan Ayaw namin. Hindi namin kakayanin. No. Hindi ba? Tama yung sinabi mo. Bakit? Ano ang mura? Kasi yan made in China O gusto nyo? Gusto namin made in the Philippines. Pumayag. Pumayag si Tulfo, pumayag si Amy, pumayag si Bato, pumayag lahat ng mga senador. Diba? Bahala ka. Pero importante, isa moderno mo ang jeepney mong pinatatakbo. Happy watching kay Barangay Chairman po ng Barangay Joel Gungon ng 117, ang masipag na Barangay Chairman ng Tondo. Tatalakayin ko to si Chairman Gungon. Ngayon, ang sinasabi natin, yung sistema ng pagmamaneho, yung minamahal na sasakyan, ang sinasabi ni Balbuena, ng piston, ng manibela, hindi namin kaya. Mahal. Mahal ba? Sige. Pumili kayo kung anong mga sasakyan ang mura, basta isang moderno nyo ang yung mga sasakyan. Binigyan ng pagkakataon, binigyan ng pagpapasya, ang resulta, andun pa rin ang reklamo. Saan ba papunta, bayan ko? Ayaw nyo ng modernisasyon, ayaw nyo rin ayusin ang sistema. Kapangit, bayan kong Pilipinas. Ang gusto nila, sasakyan na kakarag-karag, driver na tarantado at gago na nagkakating trip, bayan ko, paano ba yan? Ano makakasundo? Di ba? Yun lang naman Ayaw mong ibang gumawa, di ba? Gusto mo sariling gawa. Ayaw mo namang lumawas ng pera. Ano mangyayari? Hindi mo alam kung ano yung sistema Lahat puro sa kanila ang problema. Wala sa gobyerno. Nandun ang problema nasa kanila Binigay ng gobyerno isang kamay. Binigay pa yung isang kamay. Ilang puspo ng modernisasyon ang gusto mga operator, puro pasok, walang labas. Nakuha mo. Dahil daw, tignan mo number 1, pinaglalaban nila prangkisa. Yung prangkisa na sasakyan, o ruta. Ngayon, bayan ko. Isang halimbawa, isang example. Biyaheng
ano ba biyahe rito? Pasay to Divisoria. Okay, sige po. Prangkisa, pag-usapan natin. Kapag ikaw ay kumuha ng prangkisa sa isang sasakyan, at Chinoy, yung sasakyan na isa, yun na ikukuha mo ng prangkisa o ruta. Ruta. Ruta, prangkisa, franchise. O, may prangkisa ka. Biyaheng Divisoria at Pasay. O, sige. Legal kang tatakbo. O, yan sasakyan mo, makakatakbo ng maayos dahil ikaw ay may prangkisa. Alam mo ba si prangkisa, Chinoy? Ginagawang pera. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Aba, dito po, bayan ko, dito yata nauso yung kabit-kabit, sabit-sabit. Di ba nababasa mo sa likod ng jeep? Bawal ang sabit, pwedeng kabit. Mas masama kabit. Eh kasi yung isang jeep, mga Chinoy, may 3 kabit. 3 jeep nakakabit sa isang jeep. Ang isang prangkisa, ang nagme-may-ari, 3 jeep, 4 na jeep, 5 jeep, hanggang 10 jeep. Nakakamenos ang gastos niya. Anong menos? Mas Binibenta yung prangkisa, yung binibenta. kabit-kabit. Ayun, mali yan. Yun ang katarantaduan nitong mga driver o may-ari ng mga sasakyang Puro pang sarili ginagawa, pang sarili isip. Eh bakit yung iba pumapayag? Bakit ang piston? Bakit ang manibela ayaw? May dahilan. Kapag nagrarally, sila-sila lang o walang kasama. Di bistado mga kalokohan. Sila lang diba? gusto kumita. Ayan, naka-shoutout sa atin si classmate Edwin Reyes. Shoutout sa Lacandula High School Alumni Bat 76. Tapos si Lola Del Rosario Ayos. Ho, 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 ho! Ayan, naka-shoutout sa atin. Magbigay kayo na pwede namin pag-usapan. Gusto nyo makihalo. Ito yung modernisasyon ng sasakyan. Nakalagay rito, DOTR, palpak sa modern jeep. Department of Transportation, palpak daw sa modern jeep. Taas ang sinabi ni Senatora Grace Poe na palpak ang Department of Transportation sa Public Utility Vehicles Modernization Program dahil sa dami ng mga tsuper na walang trabaho na walisin ang mga traditional jeep kapalit ng modern jeepney na mukhang kahon lamang. Ito si Senator Grace Poe, hindi yata sumasakay ng jeep Dapat ito si Senator Grace Poe, sumakay ng jeep. Magpakita ng halimbawa, government official. Kandidato to. Kandidato. Kandidato to. Kasi ang sinasabi po namin, kami sumasakay sa jeep, ramdam namin ang problema ng jeep Di ba? Kami mga pasahero, kung halimbawa ang mga driver, pwedeng magwelga, pwedeng magprotesta. Kami bang mga commuters, pasahero, hindi kami pwedeng magreklamo? Pwede. Di ba? Kasi sinasabi nito si Grace po, yung daw mga mawawala ng trabaho, ilan na po ba extension ang binigay dyan sa mga driver na nagrereklamo? 4 na ata. Puro puspon, sabi ko nga ito. Paulit-ulit na lamang tayo Kung gagawa kayo ng batas, pangatawadan niyo yung batas na ginagawa niyo. Hindi kayo urong sulong. Kasi pinupolitika niyo yung lahat ng bagay Nagiging laruan lamang kaya walang maniwala po sa batas na ginagawa niyo Kayo mismong gumagawa ng batas ang tumatarantado sa batas na ginagawa niyo. Bago naman ipinatupad yung modern jeep, pinag-usapan po yan Marami sumang-ayon. Di sana, Senator Grace po, yung mga ibang operators, drivers na sumasang-ayon sa modernisasyon ng jeepney, sana sabihan nyo, suportahan nyo naman itong dalawang nagre-reklamo. 10 kayo Tapos itong dalawa, hindi nyo suportahan. Ang layo, di ba? Yung 8 gusto moderno Yung 2 ayaw May problema. Di ba? Itong katulad din ni Grace po ang problema Doon tayo tumingin sa sa mga pantay-pantay na pagtingin. Sino ba ng mga nakakalamang? Kapag sinabi mo talagang yung kawawa yung driver, gana sinabi mo, Chinoy,
Pasok ako doon sa driver na kawawa eh. Mm-mm. Pero may extension eh. Meron ka pang paraan para bumili kung saan mo gusto. Hindi ba? Mm-mm. Kung ano gusto mo, gawin mo, pero sumunod ka sa pagsasamoderno ng sasakyan. Hindi, ayusin na lang. Kung talagang sirang-sira, at least magamit pa. Kung talagang wala ng pakinabang, chap-chap na lang. 4 kilo mo na lang. Hindi ba? Chap-chap. Hindi ko naman pwede sabihin, ilagdag mo sa dagat. Oo nga. Ano yun? Pero Mapupulot yung marami dagat. mga driver mawalang hanap buhay. Ayan, no? Nanonood din sa atin ang dating Pangulo. Tignan mo to, ha? Ito, gusto niya yung modernisasyon ng sasakyan. Itong dating Pangulo ng Federation Jeepney Operator and Drivers Association. Ito naka-shoutout sa atin, si Ricardo Ribaño. Oh. Bakit sila payag? Yung iba, ayaw. Parang barangay lang yan eh. Diba? Naka-shoutout kasi sa akin si punong barangay Joel Gungon. Dito sa barangay 117, maganda. Lahat ng programa, lahat ng proyekto, bata matanda, nakikinabang sa serbisyo ng isang barangay kay Joel Gungon, itong 117. Simple ngang pagbabayang magiliw eh. No? Na maalala mo, tapos meron kang tinatawag na salita ng Diyos, yung paalala mo sa mga kabarangay mo. Napakasimple. Naalala mo kung paano ka magmahal sa bandila ng ating bansa, iminumulat mo yung mga kabarangay mo, mag-ikot ka sa barangay mo. Chinoy, meron bang isang Joel Gungon na meron pag-aaksayahan ng panahon na para magkaroon ng flag raising ceremony? Wala, hindi ba? Iba yung Joel Gungon. Yeah. Oh, nakakita ka na ba doon sa barangay mo? Meron nagbobomba ng hangin. Ha? Yung nagbo-vulcanize. Oh, wala, hindi ba? Oh, dito kay Chairman Gungon meron. Pagdating sa mga serbisyo, medical, sa senior, o ikaw naghanap pa kanina ng ayuda para sa senior. O ihintay mo pa yung City of Manila. 3 buwan bago makuha. Dito kay Chairman Gungon, pag birthday mo, darating na automatic. Advance pa yung birthday mo. Hindi, sa ibang city, sa Makati, pag senior birthday, dinadala ng cake sa bahay. Ewan ko sa Manila. Hindi, meron sa Maynila. Nakatanggap ako ng cake. Chairman, si Mampi, nakakatanggap ng cake yan. Depende sa chairman. Hindi. Pag ang chairman mo, dumating ang birthday mo, at hindi ka pinadala ng cake na City of Manila, ireklamo mo yung chairman mo. Kasi dapat, ipaalam mo sa barangay mo, sa chairman mo, kasi may presidente ng mga senior dyan eh. Mm-hmm. Tsaka automatic yun, di ba? Tumatanggap ka ng Paymaya. Wala na Paymaya. Yung susunod, ewan ko kung ano. Hindi ba sinasabi mo, may Paymaya tayo, 500 a month. Meron. Yun, hintay mo pa yung 500 yun. Ipunin mo yung 3 buwan, 4 na buwan, 2,000. Dito kay Chairman Gungon, birthday mo pa lamang. Magbe-birthday ka pa lamang. Nako. Padadalang ka na ng pa-birthday siya, may cake pa. Depende sa chairman. Conforme, sabi nga eh. Sabi ko nga, dapat ito si Chairman Gungon, no? Kapag umuulan, kaso hindi umuulan ngayon eh. Kapag umulan na Chairman Gungon, lumabas ka ng bahay, magpakabasa ka. Alam mo bakit? Para dumami. No, para dumami. Alam mo yung Gremlins? Napanood mo ba, RB? Hindi ba pag nababasa, dumadami? Dapat ito si Chairman Gungon, dumami. Kasi hindi naman lahat siguro. Marami mga chairman talagang dapat palitan. Ewan ko bakit nanalo pa. Tapos ng eleksyon, di ba? Oo. Meron basahin ko yan. Tingnan natin kung ano to.
Ayan, watching. Ayan, may nanonood po sa atin. Oh, mga nanonood sa Kakampi Online, ha? Ang Kakampi po, bayan ko, hindi lamang Luzon, Visayas napapanood. Napapanood din po sa Switzerland. Ayan, Filipinos in Switzerland official group. Ayan, maging sa USA, naka-shoutout sa atin, Filipino community in USA, sa Amerika, naka-shoutout po sa atin dito sa Kakampi Online. Ganon din sa itong si Arthur Opiniano ng Kingdom of Saudi Arabia, naka-shoutout sa atin. Itong si Tedeka Sonora, tama ka po. Ayan, tama raw po tayo. May tama po kami. Hindi po ito napapag-usapan lamang po. Yung serbisyo po kasi number 1 eh. Number 1 po na dapat lumawak po sa ating bansa. Ito yung napag-usapan lamang sa pagmamoderno ng mga jeepney, no? Dapat lamang po. Huwag magagalit sa akin yung mga na pupuntuan natin eh. Ang kasabi po, no, may kasabihan tayo. Panahon nito ng matandang Marcos. Inabot mo yun, Chinoy? Ayan, no. Yung matandang Marcos, ang sabi niya, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Andinaw, hindi ba? Problema po, marami pong Pilipino, ultimong mga politiko, walang disiplina. Ang awa po bayan, sabi nga, yung awa po, binibigay yan sa dapat kaawaan. Pero kapag abuso ang kinaawaan mo, hindi kinaawaan yan, dapat sinisipa yan. Naka-shoutout sa atin si Josie de la Cruz. Sir, nasa Kabada po ako. Kabada, baka Canada. Wala ko alam na Kabada eh. Canada. Ayun, yung palang kasama natin, si Pat Santos. Yung Tribune, ayan, nagpapasarap sa Canada. Si Ma'am Josie de la Cruz yata, nasa Kabada po nakalagay rito. Wala po kong alam na Kabada eh. Canada, baka Canada. Shout out sa mga kababayan natin sa Canada. Naka-watch po kayo rito sa ating programa, ang Golpe de Gulat, dito sa Kakampi Online. Ay, nako mga kababayan, no? Gusto ko sanang talakayin to, baka tumayo to si Chinoy. Hindi na. Susunod pa program. Ano ba yun? Yan sinasabi ko po rito. Cooper. Mga lupa ng gobyerno, pinalilista ni BBM. What? Basahin ko lang to, no? Tapos, komentuhan natin. Okay. Upang masigurong mapapakinabangan ng lahat ng lupa ng gobyerno, inuutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng Interagency Coordinating Council para i-consolidate ang master list ng lahat ng lupa ng pag-aari ng gobyerno. Layo nito na mapalakas ang Philippine Development Plan 2023-2028 para sa hinahangad na pagsulong ng bansa. Kaya nais ni Pangulong Bongbong na magkaroon ng database na maglalaman ng kumpletong listahan ng lahat ng hindi nagagamit na lupa ng gobyerno. Ano kaya gagawin doon? Okay yan. Pwede tayo mag-tree planting. Ang Coordinating Gulay. Council ay pamumunuan ng pinuno ng Department of Environment and Natural Resources, DNR, Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD bilang chairperson, habang ang DA ay magsisilbing vice chairman. Alam niyo, ang daming lupang ng gobyerno. Oo, sa Bulacan. Marami din. Bulacan, may bakante. Bakante, di ba tinariwan ng subdivision? Oo. Kaya lang, hindi natin alam kung sa gobyerno o sa private. May reklamo sa akin dyan sa parteng Binangonan Rizal. Pinukompleto ko lang yung ebidensya. Diyan sa parteng Tayuman, siguro nakikinig sa akin yung nagreklamo, no? Tayuman, Binangonan, Rizal. Hindi Tayuman dito sa may sa hindi, Manila. Happy watching kay Danilo Henson na nanonood dyan, no? Tapos sabi ni Ricardo Ribaño, Kajun, ang Public Utility Vehicles Modernization Program ay maganda. Sana may programa din para sa mawawalan ng hanap buhay ng mga seniors drivers
and operators. Yun Yun. ang magandang puntuhan. Yan, maganda. Plano. Yung mga senior daw na mga drivers and operator dapat daw po magkaroon Suportahan ng- natin. Kasi may Oo. pamilya din sila eh. Yun yung siguro kaninang binabanggit mo, suportahan. No? Para sa akin, okay po yun. No? Maganda yun, bigyan sila ng, bakit naman yung mga magsasaka natin na tinatamaan ng tagtuyot ngayon, nagbibigay ng ayuda ang gobyerno. Bakit naman hindi siguro bigyan ito ni Senator Grace po? Mahirap kasi puro pogi. Pogi ka ng papogi. Tulong. Hindi puro Aksyon wento. agad. Aksyon. Kasi madaling sabihin, nakakaawa naman yan. Mawawalan siya ng trabaho, mawawalan. Hindi yun ang punto de vista ron, Chinoy. Hey. Ang punto de vista ron, mga kababayan, Yung bago ka pinapakita magdadaldal, ang siguraduhin mo aksyon meron kang agad. itutulong. Di ba? Aksyon. Tama yun. Magandang talakayan po ang PUBM. No, ayun, no. Ayan ba yung sige. Public Utility Modernization Program. Ayun itong binabanggit nga natin, yung tungkol sa itong lupa, no? Lupa na gustong bulat-latin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba pwedeng bulat-latin ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi ginawa ng tatay niya to, ha? Jun, may katanungan ko lang ha. Oh. Halimbawa, dati nasa gobyerno meron, tapos bininta sa private, malalaman ba ang administration natin? Gobyerno lupa, tapos ginawa private. Malalaman ba ang record? Oo. Oh, yun. Government properties, tapos convert mo sa private. Maraming ganyan. Ay, Pero marami. hindi natin alam. Kaya halukay ba yan? Oo, meron nun. Ngayon, tama yung sinasabi ni Chinoy, no, na kuno, public, pero patataasin yung presyo, magiging private. Ang dami niyan! Kaya mahirap maimbestigahan. Ako sabi Tatagal pa yan. Hindi. Basta mulat ang mata mo, nakikita mo ang nangyayari sa paligid mo, nasa tungkinan ng ilong mo, hindi mo pa nakikita. Maraming damay-damay dyan sa register. Deed of register yan. Di ba, natatanda mo sa parting Las Piñas? Las Piñas ba yan? Ginawang private yung yung kalsada. Wala makaraan. Mahirap trabaho yan. Hindi ba? Ang tanong, sino yon? Hindi ba? Diba? Kaya sinasabi ko, yung panukala ni BBM, marami matatamaan mga malalaking tao. Kasi nga, puro wento, wala namang. Kwenta. Ayan ang sinasabi ko. Pag sinabi ni BBM, maraming matataas tao matatamaan. Tingnan mo, ha? Babalik ko sa iyo nakaraan. Sabi ko, yung matandang Marcos. Yeah. Yung matandang Marcos, eto Senior, hindi kaya ni Wick, hindi kaya ni Wick. Hindi kaya ni BBM to. Hindi kaya ni Marcos, yung tatay niya. Yung discardin Marcos na matanda. Iba! Stricto yan. Hindi kasi noon, panahon ni Marcos, ang lahat ng may malalaking lupa. Noon, malalaking Private lupa. landowner. Iniilit yun. Oo. Tapos pinabibigay po yun sa mga mahihirap. Pero Mahirap. minsan palakasan din. Tingnan Nasa niyo. private film na eh. Oo, tingnan mo dyan sa tondo. Huwag ka nang lumayo. Oo nga. Ilan yung naglalaki ng lupa ng manutok dyan. Lalo ngayon, no, sunod-sunod yung demolition. Kawawa po yung mga mahirap. Kaya hindi mo napansin, mostly mga squatter, tinatamaan ng sunog. Alam mo na ibig sabihin. Sinusunog. Nakita mostly mga squatter area, malaki ang sunog. Tapos ng sunog, tatayo, building. Ayan. Tama. Okay. Kaya hindi mo masisisi. Lahat mga tinatamaan mga sunog, puro mga squatter. Tama ka rin. Talakayan to si ito yung napapag-usapan lamang, mga kababayan. Gusto mo pag-usapan natin yung away? Next trip na dahil alas 3 na. Nandiyan na si Cooper. Ay, saan ba si Cooper? Wala pa. Wala pa? Sige. Wala pa. Sige pa. Pagdating niya, tsaka tayo tumayo. Kasi may susunod na programa yun, Tinig at Pintig. Alam mo, yung mga golpe, mga topic mo, puro maganda. Pangmasa.
para magising sa katotohanan. Yan Anong pa. tama, anong mali. Ang pangit lang dito yung tinatamaan. Kaya nga, sabihin mo, bato sa langit, tamaan mo magagalit. I-advance mo para hindi magalit sa atin. Kasi pag bato-bato sa langit, ang tinamaan, bukol. Bukol lang. Diba? Magandang talakayan ito isang Alam mo, yun yung topic mo. Marami natatakot na eh. Bakit? Tungkol sa lupain. Mahabang proseso yan. Hindi, sa totoo, palakasan pagdating sa saan ka nakakita, bundok. Bundok Ito, wala pa naman si Cooper. Pag-usapan natin itong sobrang init ng panahon. No? Bakit ba sobrang init ngayon? Climate change. Isa pa yan. Climate change, global warming, di Tsaka ba? ang mga basura, mga plastic, saan tinatapon. Mga ganyan. Environment. Change mo, di ba? Bundok. Mm. Yung bundok. Yung bundok, yung mga lumbering ginagawa, di ba? Tinatanggal mga puno. Kinakalbo. No, kinakalbo, kaya bumabaha sa atin. Walang tubig, pag bumuhos ang malakas ng ulan, Oo nga. walang mga puno, Walang walang puno, ugat, walang nasisipsip sa mga Yan. tubig, Ayan. nadala ng malalakas na ulan. Oo. Tapos, bundok. Saan na si bundok? Kinakalbo. Pinapatag. Oh, di ba? Ginagawang subdivision. Oo. Siyempre, pera-pera yan. Malaking kita. Eto, pag-usapan natin. Wala pa si Cooper. Mm. Yung reklamo sa akin dyan sa Tayuman, Binangonan, Rizal, mayroong isang barangay dyan, yung Tayuman kung tawagin. Dyan sa Binangonan, na kung saan ginawang subdivision, yung creek, yung ilog, tinabunan ng putik, tinabunan ng lupa. Wala nang ilog. Kaya yung tubig, wala nang tatakbuhan. Tapos, yung bundok, pinatag. Tinayuan ng maraming bahay o subdivision. Ngayon, tag-init pa lang. Chinoy, hindi pa natin nararamdaman ang problema. Hindi pa. Ano kasunod ng tag-init? Tag-ulan. Tag-ulan, tag-bagyo. Sabi nga ni Bongbong, ni Marcos, wag na nating asahan ang Pilipinas may 4 na season. Di ba? Sa Korea, meron. Japan. Ano season yan meron tayo sa Pilipinas? Bright and wet lang tayo eh. Meron tayong tag-tuyot, Tag-ulan. tag-ulan, Wala na. tag-sibol. Meron na. May malaking ice. May ice na tayo. Galing sa probinsya. Laki bukol. Iba naman yung peke yun. Pinapakita eh. Peke yun. Ngayon, wag na raw natin asahan yan. Ngayon, tag-init. Sumobra naman ang init. Sobra naman. Sobra. Dati, kapag halimbawa nagsususpindi ng klase, dahil 38 hanggang 38, 40. Ngayon, umaabot 52, Oo. 56. Grabe na yan. Iba Grabe. na usapan yan. Oo. Wala na, butas na yung ozone layer natin. Dahil hindi natin inaalaga ang ating resources. Oo. Tama ka dun. Kasi, Climate change. bukod siya, tayo rin mabuso ng Alam mo, last time, di ba, pinag-usapan ang buong daigdig sa climate change. Tumatawa pa sila. Wala yan. Ngayon, lumabas ang katotohanan. Scientists, nila sinabi, ang klima natin magiging iba. Hindi katulad dati. Di ba, tumatawa pa iba? Wala yan. Scientists lang yan. Ngayon, lumabas katotohanan. Kandaba, tignan mo. Yung mga lumubog, di ba lumabas yung simbahan? Di ba? May lumabas na simbahan, may lumabas na sementeryo. Yung natubunan ng tubig. Example natin, June, yung sa Dubai. Di ba, mainit, bagyung naging baha. Climate change yan. Hindi, gumawa sila ng peking ulan. Sa Dubai. Hindi nila na-control yun.
Hindi na. Gumawa sila ng peking ulan. Artificial. Artificial. Kaya bumaha. Hindi ba nagkakaroon tayo rito pag sobrang init? Yung mga ginagawa naman yan. sa mga- High-tech na. Hindi, Artificial. kahit noon pa yan. Panahon pa ng lolo natin ginagawa yan. Malaking gastos Cloud yan. seeding kung tawagin. Nilipad yung isang eroplano, mag-aano ng mga asin. Ibabagsak sa ulap na maitim na bubusan yun ng mga asin. Hanggang magiging sakulan yun. Pag bumigat yun, babagsak si ulan. Hindi na kontrol ng Dubai yun. Kasi hindi naman sila binaba. Wala silang mga Walang silang tubig. Kulang sa... Hindi, Walang ulan. Wala silang Walang bagyo. lagusan ng tubig. Deserve. Tama. Walang kanal. Walang kanal. Ayun, doon nagkalintik-lintik. Ayun, gumawa sila ng peking ulan. Kaya bumaha. Yun yung nangyari roon. Kaya, napasarap yung kwentuhan natin, no? Sino ba susunod na programa? Si Cooper. Si Cooper. Baka si Cooper, magpo-programa ba si Cooper? May tatalakayin ako, hindi ko na tinalakay, baka mapatayo to siya. Hindi, si Cooper, hintay natin Pero maganda ang mga agenda, yung mga topic. Napakaganda. Tungkol sa jeep at ang mga lupa. Ang lupa, mas grabe. Ayun ba pag-usapan natin, tigilan niyo yung panloloko sa West Philippine Sea. Ikaw na bahala. Wala namang problema. Open. Open forum. Sige, habang hinihintay natin si Cooper. Kasi hindi ako para sa akin. Bigyan ko lang ng komento to ng konti. Yeah. Kasi ang sabi ng Department of National Defense, ito si Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. na nasasangkot daw ang Department of National Defense sa isang kasunduan na walang katotohanan. Fake news. O na may kinalalaman daw sa new model ng management na pinag-aawayan ng West Philippine Sea. Alam mo, minsan naguguluhan din po ako. Nagulo, hindi malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Alam mo ba yan, sabi ko nga, kapag weak, ano ba ibig sabihin ng weak? Mahina. Ayun ba yung sa Tagalog nun, weak? Kahina. Mahina. Oo, natatandaan ko pa no? Naku, ako'y naniniwala kapag halimbawa ang isang leader, meron siyang puso at damdaming makabayan, tumitindig yan para sa kanyang bayan. Naniniwala ka ba ron, Chinoy? Totoo yan. Kaya ka nga leader, hindi ba? Dapat leader, ka. dapat Hindi ka weak. patriotic, loyalist, loyal. Hindi ka mahina. Hindi. Kailangan malakas ang loob mo. May disidido ka anong gagawin mo, hindi alanganin. Dito nagkakagulo dyan sa West Philippine Sea. Hindi mo malaman kung sino may kasalanan. Nagtuturoan. Yan, tama yun. Ang sabi, ito raw dating Pangulong si Duterte, Roa Duterte, nagkaroon ng pakikipagkasunduan agreement sa China na dinidinay naman ni Duterte. Ako naniniwala naman po mga kabayan, ang isda, nahuli yan, hindi lamang sa lambat. Nahuhuli din yan sa bibig. Pag nasima ka, di ba? Yung tinatamsi. Hanggang walang ebidensya, ayaw niya aminin. Pero ako naniniwala, kung magiging malakas at hindi weak, ang Senado, lalabas at lalabas ang katotohanan. Tama yun, di ba? Teka, kami mga Pilipino, kami ni Chinoy, kami ni Arby, ako, si Mampe, ang masang Pilipino, naghahanap ng kasagutan. Ano ba yan gentleman's agreement na sinasabi ng China? Gayong sinasabi ni Duterte, hindi. Wala. At hindi ako nakipagkasundo sa China. Ngayon, ito lumalabas. Si Bongbong Marcos naman, nakikipagkasundo. Nakipagkasundo. Ano ba yan? Kaya ang kikinig. Sino kaya ang? Tama. Ang nagsisinungaling. Yan.
Sabi nga mga kababayan, pag ganito, ang mga leader natin, buti pa wala na tayong leader. Hindi man po pwedeng wala kang leader. Hindi. Walang Sa laki, bansang no? walang leader. Magugulo tayo lalo. Milyones tayo, walang leader, magugulo, kanya-kanyang lakad na. Oo. Wala na gobyerno. Walang gobyerno para tayong wild west. Oo. No? Barilan tayo. May baril ako, barilan tayo para sa... Saka wala na negosyo. Oo. Wala na dadarating ang mga tourists. Oo. Magulo eh. Magulo eh. Pero ako'y naniniwala. Parang basketball. Kung wala kang isang Captain coach, ball. magulo. Walang Captain ball. Walang coach, walang manager. Sinong gagastos? Sino ba nanloloko? O nanloko sa West Philippines Sea? Hindi natin. Ay, naku Watch mga out. kabayan. No, hindi ko matalakay ito dahil nag-iingat ako kay Chinoy. Di ba, next time pa naman. Wala pa si Kup. Paalam na tayo. Oo nga. Sige. Oo, nakakaya sa ating view. O, sa mga nanood, nakinig po sa aming programa ni Carlos Chua. Chua. No. Uy, ano mo si Sino? Ambassador Chua. Kababayan din. Pareho Chua family. Oo. May association yan. Ganun pala yun. Kasi nakilala ko natin si Chua sa association. Matagal na siyang presidente. Ayan, Chinese kasi ito si Oo. Chinoy. Almost mga Chua Association respect sa kanya. Marami siya na donation sa association and the Filipino community. Aside from he is the member of Chinese Chamber of Commerce. Ginagalang din siya. I salute to Ambassador Francis Chua. Chua. Ang Galante. Ang kakampi at Gugulpe de Gulat ay inyong kakampi sa inyong magandang adhikain na makatulong sa mamamayang Pilipino. Paalam na tayo. Okay. On behalf of Golpe de Gulat, thank you very much. In-invite niya ako dito eh. Thank you. Hindi natin pwede tanggihan. Makasama, walang iwanan, tulungan. Mga kababayan, sa mga nakasama natin nanood at manonood pa rito sa programa nating Golpe de Gulat at Kampi Online. Ang tabayanan nyo, panoorin nyo po ang lahat ng mga programa po rito sa Kakampi Online. Suportahan at tangkilikin nyo po mga programa. Tulungan lang tayo for the progress of Kakampi. Malay nyo. Dahil lahat halos kilala na Kakampi. Okay. Muli po mga kabayan, ito si Kajunan Sures, no? Lagi po nagsasabi sa inyo na mag-ingat kayo sa sobrang init, inom kayo ng maraming tubig. Huwag mo kalimutan, Thursday may program ka din. Yung Truth and Knowledge. Halos makasunod lang tayo. Sipag namin, ha? Okay. Thank you very much. Supportan nila si Golpe de Gulat. Mabuhay po and God bless Pilipinas. Sa lahat ng mga... Nagbibigay ng news yan. Maliwanag ang explanation niya. Thank you. Mabuhay po. Thank you. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayang sa kanyang Golpe de Gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamanan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kajunan Sures sa kanyang programa Batikos, Golpe de Gulat.